Aha. Ang isa pa po sa mainit na isyu ngayon na ating pag-uusapan ay ito pong hindi masawatang usapin at patuloy po nagkakaroon ng mainit na pagkatalo, Nelson. Ano ba talaga? Aaktuhan na ba talaga ng Senado ang isinampang impeachment sa kanila ng Kamara de Representante? Di ba? Kasi kahapon ay napag-usapan nga natin namin ni Kuya Benny at itong mga nakalipas na araw, mukhang pinipressure ngayon si Senate President Jesus Cordero. Yun nga, oo. Ang sabi ng magkabilang panig, aktuhan mo na yan. Ano yung ginamit na salita? Bakit daw sinabing immediately? Sa forthwith. Forthwith. Yan, oho. Kaya niya nakalagay yan, kapag ka nakarating at mula sa Kamara de Representante na isampa sa inyo, mabilis. Action niyo dapat yan. Yun nga. Oho. Ang problema, mukhang hindi ho mangyayari yan. Oho. Kasi, unang-una, may nag-file ho kasi sa Supreme Court Yun At pa. hindi Tama. lang isa ito, dalawa. May pangatlo ng ata Na magkaibang, Oo. magkaibang petition. Oo. Yung isa ay sinasabi na hinihiling sa Supreme Court na utusan na yung Senado Okay. na mag-convene na at ituloy na yung impeachment trial. Dahil nga dun sa salita na forthwith, Yan. ibig sabihin madalian, mabilis ang pagkilos pagka na-file na ang impeachment complaint. Oo. Kaya lang, ang defense team naman ni BP Inday Sara Yan. Oh. ay nag-file din ng kahiwalay naman na petition sa Supreme Sa Court. Supreme Court din, oh. Ang kanila namang ipinail ay kine-question nila yung legalidad nung ipinail na impeachment complaint. Oho. Oo. Sabi Mukhang po, hindi rin nasunod yung maraming proseso, no? oo, yung constitutional provisions, Oho. sabi ni Attorney Sheila Sison, isa ho sa legal counsel ng Vice Presidente, kung babasahin daw ang saligang batas, hindi absolute ang kapangyarihan ng Kamara para magsimula ng kasong impeachment. Okay. Sa 30 pages, more or less, na petition, kinu-question ho ng kampo ng Vice President ang validity, Ayun. visa at constitutionality ng fourth impeachment case na isinampa. Oho. Pinapawalang visa po niya ito. Itong ika-4 na impeachment complaint dahil sa pagbaliwala sa pagsasagawa ng mahigit sa isang impeachment proceedings laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Okay. Pinagbabawal daw ho yan. Kasi 4 nga di ba? Oho. 4 yung nakapile Git ho ng kampo ng Vice President, grave abuse of discretion ito. Ba? Umabuso sa kapangyarihan. Ang Kamara de Representante? Yes. Oho. At pinapaikutan ang 1-year bar rule. Inipit din daw ho ang naunang 3 impeachment complaint dahil hinintay na makakuha ng sapat na bilang ng lagda. Okay. At mapagbuti ang ika-4 na impeachment complaint. Oho. Ang tanong dun kailan ba talaga nagsisimula yung day 1 nung no? Yung pagbilang mo ng pag-file ng impeachment, yan ba'y mula ng tanggapin ng SecGen ng Kamara de Representante o kapag ka ito'y mula ng ito'y naihain na doon sa Justice Committee ng Kamara de Representante? Isa yan sa titingin dito. Di ba? Oo. Pinag-uusapan ngayon yan Yes. Kasi yung tatlo, na-file lang doon sa tanggapan ng Secretary General Velasco, di ba? Oo, okay. Pero hindi naisampa sa tanggapan ng Speaker at para dalhin sa Justice Committee ng Kamara ng Representante. Ayun nga. Di ba? Natenga. Natenga. Kaya, yun ba may kukonsidera mo na mula nung isampa? Day 1 na ba kagad yan? Parang hindi pa ata Hindi pa. Hindi, kasi dyan sa kanila, sa petisyon, parang sinasabi nilang day 1 na agad yun. Kung naisampa na kagad yung 3 impeachment, di ba? Kasi, Jen, Oh. lahat ng pwede mong questionin, questionin mo na. Defense Diba? team ka tama, oo. Total, wala namang nagbabawal sa'yo questionin yan. Oo nga, oo. Kung ang gusto mo ay pahabain pa ng pahabain ito, Oo. questionin mo na lahat. Sasagutin naman kayo, obligado naman sagutin nyo. Obligadong sagutin. Oo. Ibig sabihin, sa maraming mga questions mo, maraming talakayan. Mas kakain ito ng mas mahabang panahon. Bukod Pwede. pa nga ito dun sa petisyon na ang sabi naman ng isang abogado, dapat dinggin na ito ng Senado. Sa kabilang panda naman yun, oo. So ito, hindi naman ito consolidated na petition. Hindi pa pinagsama. Ibig sabihin, magkahiwalay na Oo. didinggin ito.
At ito po ay kakain ng maraming panahon. Iba pang ngayon na unang petition ng grupo nila nila Torion at saka ni Delgre, di ba? Oo. Kasi noong isang araw nag-file din sila ng petition sa Supreme Court na layunin din pong ibaliwala yung impeachment Di ba? Yung grupo naman ni na Attorney Torion at saka ni Attorney Martin Delgra. Ito naman, yung kampo na mismo ni BP Sara ito. Yes. Di ba? Oo. Oh. So, pangalawa, sa kabilang banda naman, yung grupo ng sinasabing umakto, parang pinipressure naman ng Senado na umakto na doon sa inihaing reklamo. Yan nangyari dito, Jen, ay pinagko-comment na yung magkakabilang panig Ayan. Binibigyan na ng 10 days. Oo. Ibig sabihin, nagkaroon na ng jurisdiction na Supreme Court sa usapin. Kasi may petition na, no? Yes, at meron ng mga umuusad na proseso. Oho. Therefore, hindi ito aaktuhan talaga ng Senado. Dahil sasabihin nila, bilang ganun paggalang ba yun? bilang paggalang sa Supreme Court. Kasi diba? kahapon, nasabay, nahanap ko may statement din po si Senador Coco Pimentel. Oo nga. Di ba? Si Senador Coco Pimentel naman nagsasabing, aktuhan nyo na yan. Yun nga. Pwede ba, wag muna tayo mag-focus sa kampanyahan. Bagamat ngayon, si Coco Pimentel, hindi pa pwedeng mangampanya sa Marikina. Kasi tumatakbo siya ngayon sa Marikina Anong tinatakbuhan niya? Doon sa Oval ata ng Marikina. Marikina River. Hindi, tumatakbo siya representante. Congressman. Ganun ba? Congressman. Doon sa may, kung hindi ako District 1 ata o District 2. At nagkataon pa, makakalaban niya, ay itong incumbent na mayor ata ng si Marcy. Si Marcy. Oo, kasi ang tatakbo mayor ngayon ay asawa ni Marcy Teodoro Nako sa po. Marikina. Oo. Na ang makakalaban naman, yung incumbent congresswoman, Kimbo. Kaya maganda ang labanan sa Marikina ngayon Hindi kaya kumain ng alikabok si Senador Pimentel dyan. Yun, alam nga natin. Kasi local yan Marami nga nagtaka, ba't mayroon palang bahay sa Marikina? Kasi dati alam nila, taga Cagayan de Oro ito si Pimentel Kaya kahit na pang pilit na gawin ninyo kay Senate President Chis Escudero, sasabihin lang yan, sandali, may sinasagot na nga natin yung issue sa Korte Suprema Ayun. Hayaan natin ang Korte Suprema magpasya kung tama nga ba kami o mali kayo, di ba? Ang mayroon pa sa isang binanggit na kahapon. Ay, pwede bang naka-ready pa ba yung voice clip? Baka sabihin na, kayo lang ang nagsasabing dalawa yan yung boses ni Senate President Chis Escudero na nagsasabing wala silang gagawing pag-akto, may kinalaman sa impeachment hanggang June 2. Di ba yun ang huling hearing, Yes. Yung huling araw bago mag-adjourn ang Senado, wala silang aaktuhang mga pagdinig hanggang June 2 sapagkat yun ang araw ng kanilang pagbabalik ng sesyon. Tapos sabi niya, mamadaliin nyo kami. Yun nga ang reklamo nyo dyan sa Kamara ng Representante, tumagal ng 2 buwan Inupuan ninyo ng 2 buwan, kaya nakaipon nga kayo ng 3 complaint at yung pang-4, di ba? Yun ang inaktuhan. Inaktuhan ninyo, sinampa nyo sa amin, makalipas ang 2 buwan, at tapos ngayon, pressure nyo kami naman na magmamadali. Mukhang hindi naman natatama yan. Sige nga, pakinggan natin. Ano masasabi dyan na Senate President Chis Escudero? Chis? Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, from Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. last na lang, sir.
Yun pala. Oh, So diba? parang walang moral ascendancy. Ang, mga pipreso- ang congressman na sabihin, sinasabi niyan, immediately, forthwith. Let- Bakit yung sa inyo, ipinal sa inyo, hindi nyo naman inaksyonan, di ba? Doon nga sa inyo niya eh. Sa Oo likod nga, nakalagay, ano. immediately talaga eh. Oo Hindi nga. pa nga forthwith eh. Oo Di ba? nga, ano. Tapos umabot pa ng 2 buwan. Ngayon nasa amin, gusto nyo. Dalas-dalas kami, akto agad kami sa inyo. Ayun nga pala, no. Di ba? May punto rin eh. Ngayon, nasa Supreme Court na yan. Oo. So mas lalong nagkaroon ng dahilan si Senate President Escudero na wag niyang aktuhan. Oho. Kasi hihintayin pa nila yung desisyon ng Supreme Court. Ayun. Oo. Ayun. E di, siguro, yun ang ating magiging laman ng Vox Populi ngayon, Nelson. Oh. Dapat bang manindigan ng Senate President na, ano yan? Ang tawag yun, aktuhan? Oo. Oho. Wag munang aktuhan. Wag mo nang aktuhan ang impeachment hanggang June 2. Yung- Kaya, kasi yung June 2 sinabi nila eh. No, kung ang sagot niyo po ay opo, dapat lang manindigan siya, letter A. Kung ang sagot niyo naman po ay anong pang ano? Letter B. Ayan. Letter B. Dapat ngayon pa lang aktuhan na po nila yan. Ayan. Ano, ha? Kasi anong tawag doon? Obligado naman sila aktuhan ito, Nelson, no? Ang tanong lang, kailan? Ayun nga, Kailan nila dapat aktuhan? June 2 ba? O dapat sa lalong madaling panahon? Yung.